Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, ipapractice natin yung mga natutunan natin sa lingwaheng Arabic gamit ang alpabetong Arabic. So, sa video ito, babaliktarin natin yung sitwasyon. Gagawa tayo ng mga salita gamit ang sarili nating lingwahe at itatransfer o isusulat natin ito gamit ang mga alpabetong Arabic. Okay, sisimulan natin for example ang salitang ito. Mahal naman. Itong pangungusap na to. Mahal naman. O ang mahal naman. Hindi ko sinali yung ang mahal naman. Ang mahal naman. Kasi sa Arabic kasi walang ng. So dito na lang tayo sa mahal naman. So okay, ano yung gagawin natin? Okay, ang gagawin natin para makuha natin itong pangungusap na ito ay kukunin muna natin yung mga consonant niya. Okay, ano yung mga consonant na nakikita natin? First consonant ay letrang mim. And then second ay letrang H. Anong letrang H sa Arabic? Letrang H. Ngayon, letrang L. Anong letrang L? Ang letrang L sa Arabic ay letrang Lam. Okay, ito muna yung uhunahin natin. Okay, ano yung kasama ni mim? May kasama siyang A. Ano yung A na nandito? Ito ba ay long vowel or ito ba ay short vowel? So, titignan natin. Ma-ha. Ma-ha. So, ito ay short vowel. So, fatha. And then, ito ay short vowel pa rin, ha. And then, yung sukun. So, paano natin yan siya isulat? Isulat natin siya ng ganito. Mim. And then, yung letrang ha. And then, yung lam. Yung lam. Mahad. Mahad. Bakit hindi ko ginamit yung ha na ganito? Yung ha na ganito. Hindi kasi yan siya. Kasi ito, pag ginamit na ito kasi parang matigas to siya. Ha. Ha, hala, hala. So ito parang matigas to siya. Hindi tulad nito na malambot lang siya na letrang H. Ito kasi yung karaniwang ginagamit natin, yung malambot na H. Tulad sa hello, ito yung ginagamit natin, hindi yung ganito. Okay, dito naman tayo sa naman. Okay, ano ang letrang nandito? Letrang nun. Anong letrang nun sa Arabic? Ang letrang nun sa Arabic ay ganito. Nun. And then, yung letrang mim. And then, yung letrang nun naman. Hindi nyo ba nakikita? Wait lang. I-atras ko muna. Okay. Ito yung mga consonant. Nun, mim, nun. Ang mahal na man. Naman. Depende ito kung paano nyo binigas yung salita. Ang mahal naman. Ito, first dito ay short vowel. Ito ay may kuan pa rin siya, may fatha symbol pa rin siya, pero titingnan natin kung may long vowel ba dito. Naman. So wala pa rin siyang short vowel dito. Wala pa rin siyang long vowel dito. Ang mahal naman. And then yung sukun. So paano natin yan siya isulat? Mim. Dito na tayo. Nun. And then mim. And then yung letrang nun. Naman. Ang sa Arabic, so sulat natin itong ang. Walang ng kasi sa Arabic. So, alif yan siya. And then nun. O pwede natin gamitin yung letrang ga. Ang mahal naman. Wala kasing enye sa Arabic. Walang enye sa Arabic. Ang mahal naman. Ang. So, parang ga. Ang mahal naman. Kung babasahin ko sa Arabic, babasahin ko siya ng ang mahal naman. Hindi ko babasahin siya ng ang mahal naman kasi walang ng, walang ny sa Arabic. Makuha ba? So first na gagawin natin, kukunin muna natin yung mga consonant and then saka natin kukunin ng mga vowel. Okay, paano naman yung salitang hello? Okay, ang salitang hello, paano natin yan siya isulat gamit ang Arabic letter or Arabic alphabet. Okay, hello. Kukunin mo natin yung letrang H, which is ha. And then, dalawang letrang L. And then, yung, ito ay, depende ito kung ito ay long vowel or ito ay consonant. Okay. Titingnan muna natin siya. Okay, titingnan muna natin yung salita. Itong nabuo natin. So, H, anong kasama ni H? Kasra. May kasama siyang kasra. And then, la, dalawang L. And then, yung isa ay meron na siyang vowel. Ito ay
paano natin siya isulat? Pwede din to, kung consonant ito, maglalagay tayo ng wow dito. So, long vowel yung dito. Okay, paano natin yan siya isulat? Tulad nga sabi natin, kapag may double letter, para isa lang yung maisulat natin, lalagay tayo ng shadda sa taas niya. Okay, isulat na natin si ha, and then lam, and then yung wow. Okay, he. So, kung nakikita nyo dito, hinagyan natin, kasi dito ay may lo. So, dhamma dito. Dhamma yung nilagay natin. And then, yung wow. Ito, he, low. Ito ay long vowel. Ito ay long vowel na wow, hello. Kaya, nagkaroon siya dito ng wow na symbol, or wow na letter. Kasi ito ay, kung nakikita nyo doon, ito ay long vowel na po. Hello, hello. Hello. Okay? Ito naman, halimbawa kung isang letter lang yung hello dito. Ganyan yan siya. So, hindi natin kailangan lagyan dito ng, tulad nung sabi natin yung shadda. Hindi na siya lagyan ng ganyan. Ganyan siya, hello, hello, hello. So, pag sinabi natin hello, hello, which is, kung bibigkasin natin yung L na nandito, hello, lalagyan natin. Pero kung hello lang, hello, hello, wala talaga ditong, tawag doon, wala yung shadda. Pero kung susundan natin yung spelling ng salita, dalawang letrang L, so lalagyan natin ng shadda. Nakuha ba? Kung yung letrang L na nandito ay, kung letrang L na nauna ay may sukun, which is may tono, may nababasa pa rin natin siya. Hindi siya naka-silent. Nakuha ba? Pero kung naka-silent siya, tulad ni hello, hello, kasi hindi natin siya binigas ng hello, hello. Tumiretso tayo sa hello. Kaya hindi na siya na walang character, para na silent yung L dito. So, hindi siya nagkaroon ng character, kaya hindi na tayo naglagay ng shadda. So, parang nabura yung L na nasa unahan. Nakuha ba? Okay, isa pang example. Alimbawa, ang salitang ito. Ang salitang bola. Bola. Ang salitang bola. So, paano natin siya isulat sa Arabic? Tignan muna natin mga consonant. B. Letrang B. And then yung letrang lam. Okay, paano natin yan siya isulat? And then yung next step ay titingnan natin yung mga kaakibat niyang mga vowel. So, paano natin ito basahin? Bola, 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 bola. Ito ay dhamma. Titingnan lang natin kung ano yung dhamma na nandito. Ito ay yung o na nandito. Ito ba ay long vowel or ito ba ay short vowel? Hindi na natin, kung kasi long vowel, may dhamma pa rin na nilalagay. Pero titingnan natin kung makaka-add tayo ng vowel letter, yung long vowel. Bola, bola. Oo, bola. So, magdadadag tayo ng letrang wow dito. Ganito. Kasi pa right to left ang pagsusulat ng Arabic. So, B, wow, bo, and then la. La, bola. Ito ay fatha. So, paano yan siya gisulat? Ganyan siya. Bo, bola, bola. Ito ay may long vowel dyan. Pero pag sinabi lang natin, halimbawa sinabi natin ball, yun sa English. So, ganyan yan siya. Ball. Maging ganyan yung itsura niya. Ball. Ito ay bola. Ito ay ball. Bola, ball. Nakuha ba? So, may fatha dito. Nakadepende tayo kung paano natin bigkasin yung salita or paano natin, anong syllable yung meron sa kanila, kung ilang syllable yung meron dito. Ito, may 2 syllable siya. Bola, bola. At kung paano natin in-express yung salita. Dito, ball. So, dito, mabilis lang siya. Ball, ball. Kaya, hindi na tayo ito ay may B and then dhamma, long vowel at saka lam na sukun. Ball, bola, ball. Okay, isa pang example. Para talaga makuha natin ng maayos. Halimbawa yung salitang panulat. Okay, paano natin yan siya isulat sa Arabic? Sa Arabic, walang letrang P sa Arabic. Ang letrang P sa Arabic ay letter B, yung letrang ba. Yan yung letrang P sa Arabic. And then, yung nun, lam, and then yung letrang T. Okay, ulitin ko. P, yung letrang B o yung ba. Nun, letrang N, yung nun. L, letrang lam, at saka T, letrang ta. Okay.
Ano yung mga kaakibat nilang mga vowel? Okay, panulat, panulat, panulat. Yung pa ay short, fatha, long vowel ba siya? Panu. So, hindi. Nu. Ito, N, Dhamma. Long vowel ba siya? Panu. Nu. So, may long vowel tayo dyan na wow. And then, lat. May fathat symbol tayo. Ito ba long vowel or hindi? Panulat. Panulat. Hindi siya long vowel. And then, yung T na sukun. So, paano natin yan siya isulat? B. Ito, letrang B. And then, yung symbol na fatha. And then, yung letrang nun. May symbol na Dhamma. And then, may long vowel. So, kapag may wow dito, hindi ko connect yung next na letrang susunod sa kanya, yung lam. So, separate, lam, and then letrang ta. Yung lam, ano yung kasama ni lam? May fatha siya. So, ito yung nasulat na nabuo nating salita. Panulat. Panulat. Ito siya, parang, kung babasahin ko to sa Arabic, yung Arabic the Arabic pronunciation, babasahin ko siya ng banulat. Hindi ko siya babasahin panulat. Babasahin ko siya ng banulat, banulat, banulat. Hindi siya panulat. Ito, bakit ko nilagyan siya ng long vowel dito? Kasi napataas yung boses ko dito, napahaba ko. Panu, and then, tsaka ako bumaba sa lat. Panulat, panulat. Hindi ko siya yung panulat. Kung panulat, 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 dumire-diretso ko panulat, ito ay hindi na siya long vowel. Panulat. Ganito yung magiging spelling niya. Ito, panulat, panulat. Ito, panulat. Banulat. Ito, banulat. Ito, panulat. So, parang dinahandahan natin to siya. Ito kasi dire-diretso siya. Dumire-diretso. Banulat, banulat. Ito ay banulat or panulat. So, take note, sa Arabic, walang letrang P. So, ano yung pinapalit natin? Yung letrang B. Ang P at ang B sa Arabic ay letrang ba. Nakuha ba? So, yun lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, dumas. Salamat.